Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kakaibang alaga ng nakilala naming pamilya sa Misamis Occidental sa Mindanao. Isa kasi itong paniki. Ba't naman kaya ito ang napusuan na alagaan? Ang fur baby ng pamilya Doldolia mula Clarin, Misamis Occidental, abay, malupit. Hindi kasi ito aso o pusa kundi isang paniki na pinangalanan nilang Kereo. Si Kereo parang aso raw nagtingi kina Carmel. Ate, Kireo! Ate! Lumalapit agad kapag tinatawag nila ito. Sumasama pa raw ito sa kanila tuwing pumupunta sila sa bukid. Ng harvest, oh. Maging sa mga anak ni Carmel, close na close si Kereo. Ala, gusto mo kuya kong school, oh. 9 o'clock sa evening until mga 2 a.m. Yun yung mga active time niya. Ang mag-anak, hindi raw natakot kay Kereo. Maraming paniki raw kasi talaga sa kanilang lugar. Kaya sanay daw talaga sila sa mga ito. Maraming beses na kami nakakita ng ganyan. Mayo raw nitong taon nang nirescue ni na Carmel si Kereo. Nahulog siya sa dingding namin. Namataan ng husband ko. Kinuha niya, hindi pa siya marunong lumipad. Kaya nag-decide kami na alagaan na lang siya. Sa loob ng 3 buwan, pinakain nila si Kereo. 3 times namin siyang pinapainom ng gatas. Morning, lunchtime, at saka in the evening. Umiinom siya ng gatas. Tapos may pinapakain na rin namin ng mga fruits. So far, nakakain na siya ng watermelon, ng mangga, ng makupa, kapayas o papaya. May sariling tulugan din daw ito. Sa loob ng bahay namin, inilalagay namin siya sa damit, nakabitin lang siya sa damit. Hanggang kamakailan lang, natuto na raw itong lumipad. Pero hindi pa masyadong malayo yung distance, mga 3 meters lang. Marami man ang naaliw kay Kereo, may ilan daw na naalarma na ginawang alaga ng mag-anak ang isang paniki. Ang mga paniki kasi, kilalang carrier ng ilang virus at sakit na maaring maipasa sa tao. May mga bats ay known na reservoir ng iba't ibang mga viruses na may potential na mag-jump from them to humans. At kahit daw napaamo na mag-anak ang paniki, Kailangan pa rin natin tandaan na hindi ibig sabihin nun walang possible hazards yung pag-handle nila dun sa paniki. Like, pwedeng accidentally masugatan sila nun. labag din daw sa batas ang mag-alaga ng mga paniki. Kailangan mo ng proper permits from the government to possess wildlife. Pero paglilinaw naman ni na Carmel, hindi daw nila habang buhay na kukupin si Kereo. At kaya raw hindi pa nila ito pinapakawalan dahil Hindi pa siya marunong, kailangan pa talaga siyang alagaan. Pero balak talaga namin na once marunong na siyang lumipad ng malayo, pakawalan talaga namin. Pero may ideya ba kayo kung anong klaseng paniki si Kereo? Ano na? Si Kereo ay isang flying fox. Isa itong uri ng malaking paniki na kabilang sa pamilya ng mga fruit bats o megabats. Herbivore ang mga ito. Maliban sa prutas, kumakain din sila ng bulaklak at nectar nito. Ang mga flying fox ay may mahalagang papel sa ating kalikasan. Sila kasi tinuturing ng mga pollinator. Ibig sabihin, tumutulong sila sa pagpapalaganap ng pollen habang kumakain ng bulaklak. Sila din ay mga seed dispersers. Kinakalat nila mga buto ng prutas sa iba't ibang lugar na tumutulong sa pagdami ng mga punong kahoy. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.